Wow. Hello mga idol. Magandang hapon po sa inyo ng linggo. Dito po tayo ngayon sa Pasay. Para maghanap buhay. Tayo po ay isang driver. Namumuhay ng marangal. Namumuhay ng patas sa lipunan. Pag wala, manghahanap ng pagsikap para magkaroon ng pagkain na ihapag sa ating misang kainan. Kaya ganda ng Manila. Ang mga view, ang daming mga building. Ang daming mga naninirahan sa Pilipinas na hindi Pilipino. Ang daming mga tourist na gustong tumira at magninegosyo dito sa Ang kagandahan po sa Pilipinas na siyang pinakapaborito ng ating mga negosyante tulad ng mga Korean, Japanese people, Korean people, French people, Germany people, British. Lahat po sila nandito na. Lahat po ng klase ng tao sa buong mundo nandito na po sa Pilipinas. Dahil po ang Pilipinas napakagandang bansa para sa kanila. Magnegosyo ka, lalo na kapag ikaw ay isang foreigner, magninegosyo sa Pinas. Kasi po ang Pilipina mahihilig sa mga imported na bagay. Totoo. Kasi makaganda naman kasi ang uri kapag galing sa ibang bansa, yung mga kasuotan, yung mga pagkain na minsan rin hindi natin tikman ng mga Pilipino. Hindi lang din for dinuguan, for adobo, for sinigang, whatever. Ang Pilipino ay mahilig tumikim ng mga iba-ibang putahe. Putahe, no? Uy, wala ko ibang ibig sabihin. Putahe ng mga iba-ibang klaseng luto. Kaya ginugusto at gugustuhin ng mga dayuhan na dito sa bansang Pilipinas sila maglagak ng kanilang puhunan para magkaroon ng negosyo. Kaya ganda ng Pilipinas. Woo! Saan ka tumingin, tahimik. May mga matataas na building na matatanaw mo. Aeroplano, lalo kapag nasa airport ka, nasa may skyway ka ng padang airport. Napakaganda tanawin kapag nasa loob ka ng sasakyan. Ngunit kung alamin ang katotohanan at nasa kalooban ng bansang Pilipinas, ay masalimuot at malilim ang patutunguhan niyang landas.
dahil sa mga taong namumuno ng ating lipunan. Kung ang ganda ng Pilipinas, kung inayos ito ng mga namumuno sa ating gobyerno, napakaganda po ang Pilipinas. Nandito na po lahat ng mga resources na siyang ating pagkukunan ng mga iba-ibang bagay para pang sariling negosyo sa ating bansa. Woo! Ngunit ang nakikinabang nito ay ilan lamang. Mga dayuhan at kasabwat pa ang ating pamahalaan. Ang ilan sa ating namumuno sa gobyerno. Kay ganda ng Pilipinas. Pero pinilit na wasakin. Pilit wasakin, baguhin ng mga korupsyon sa ating Pilipinas. Sa ating mga na walang iniisip kung hindi pang sariling interes at kapakanan ng kanilang kamag-anakan at pamilya. Kailan kayo magbabago? Kailan kayo magbago nang makita naman ng buong sambayanang Pilipino, ng buong sambayanang mahihirap na kapwa natin, na makita naman nila at matikman ang kasaganahan at kagandahan ng ating bansang inang bayan. Nakakalungkot isipin na mayroon tayong napakagandang bansang Pilipinas. Ngunit ang namumuno nito ay malangsa pa at mabaho pa sa isdang bulok. Ating mga namumuno sa bansang Pilipinas. Inupo sila ng sambayanang Pilipino. Inupo sila ng kapwa kung mahihirap para magsilbi ng tapat sa sambayanang Pilipino. Ngunit taliwas sa pinapangarap ng lahat, taliwas sa may pinangako ng mga nakaupo sa gobyerno. Pangakong pangsariling interes sa kanilang buong pamilya, sa kanilang buong angkan, na gusto ng angkinin, ariin ang Pilipinas. Na minana pa natin ng mga sinauna pang tao na sila nagtayo ng bansang Pilipinas. Konstitusyon, tinatayo ang konstitusyon, ngunit pilit baguhin ng ilan sa atin na
ultimo, mga ilan natin alagad ng batas na sila sana ang magpapatupad ng tamang batas. Nilamon ng masamang elemento na ngayon nakaupo sa ating pamahalaan. Pisting yawa. Sa dami-dami na naghihirap sa bansang Pilipinas, inuuna pa ang kanilang mga sarili na matagal naman silang yumaman na. Mayaman na sila. Mayaman na. Bakit gusto pa nilang nakawin at ubusin ang pera ng bayan? Kung dumating man ang araw na kayo'y sisingilin ng buong may kapal, maaasahan niyo ang tuwa, tawa, halakhak ng buong sambayanang Pilipino. Tawa kayo. Ako po'y isang tao lang at nagmamalasakit, naawa sa ating sambayanang Pilipino. Marami naghihirap, saan ka man pumunta ay nangangailangan ng kalinga ng ating gobyerno. Ngunit didma at akala mo'y walang mata, at akala mo'y walang tainga, at akala mo walang bibig at ilong. Na hindi nakikita, hindi naaamoy at hindi naririnig ang sigaw ng sambayanang Pilipino na nangailangan ng tulong ng gobyerno. Kawawang Pilipinas. Ilan lang ang lumaban sa katotohanan. Mas marami at nagsama-sama pa ang mga masamang tao sa lipunan. Gusto nyo umupo at inupo kailang sambayanang Pilipino para ituwid, baguhin at pagandahin ang buhay ng Pilipino, lalo na po sa ating kapwang may hirap na Pilipino. Kabaliktaran ang ginawa nyo. Nagsama-sama pa kayo ng puro mga korupsyon sa lipunan. Nagsama-sama pa. Naimbisa na lumaban at labanan ang tiwali, nagsama-sama pa ang mga tiwali para lang talunin ang mga pamilya Duterte. Ano bang mali? Ano bang nakikita niyong kamalian ng dating presidente Roa Duterte? Rodrigo Roa Duterte. Binago na niya ang kalakaran ng sistema
ng ating bansa, nasaksihan ng milyong-milyong tao sa buong mundo, sa buong bansang Pilipinas, na humahanga sa kanyang galing, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kasipagan, sa kanyang katapangan, nang hindi nakapagbigay ng tax ng ilang taon ang lumilipas, ilang presidente na ang nagdaan, nagawa pa niyang singilin. Sino ang nakagawa nito? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lang ang nakagawa ng lahat ng ito. Siyang nakapagpa-tax kay Lucio Tan. Sa Mighty, sa droga, sa mga smuggling, sa mga corruption, siya lang na dapat samahan ninyo, dapat samahan ng mga senador, mga opisyal ng lahat ng nasa gobyerno. Hindi pa sinamahan, kinontra pa. Di ba yan naman ang gusto natin, ang pagbabago? Bakit kung mayroon na tayong presidente na masipag at gumawa ng pagbabago at babaguhin ang sistema, linisin, mga litsi kayo, mga opisyal kayo, mga senador kayo, mga congressman kayo, bakit kontra pa kayo? Inupo kayo ng gobyerno, inupo kayo ng samay ng Pilipino para linisin, baguhin, bigyan ng trabaho ang mga mahihirap, bigyan ng tulungan ang mga mahihirap. Pero nasaan kayo? Ma-presidente ka man, ma-vice president ka man, o ano man ang katungkulan mo sa gobyerno, binuto ka ng tao. At kung ano man ang gusto ng presidente ng pagbabago ng Pilipinas, dapat nandun kayo. Dapat nandun kayo. Dahil iisa ang pananaw nyo. Ma-presidente ka man, vice president ka man, senador ka man, iisa ang inyong layunin, ang baguhin ang sistema at linisin ang bansang Pilipinas. Bakit kontra kayo sa mga ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte? Dahil ba mayroon kayo mga pinsan, kapatid, mag-anakan, mga kapatiran, sasamahan, mga kakilala, ang nasasagasaan ng mahal nating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kaya kayo kontra sa ginagawa niya. Bakit nyo intindihin yung mga kamag-anakan nyo? Bakit nyo sundin at pakinggan ang mga kaibigan nyo? Bakit nyo sundin at pakinggan ang kapatid nyo? Bakit hindi nyo sundin ang boses ng buong sambayanang Pilipino? Ang sigaw, mawala ang droga, mawala ang kriminalidad, mapaganda ang Pilipinas, at matutulungan ang mga mahirap nating kababayan. Di ba yun ang dapat?
Kaya pagdating po sa halalan 2025 at saka 2028, ibasura ang mga politikon trapo na ngayon nagsama-sama pa. Trapo na nga, nagsama-sama pa. Dahil sa trapo at hindi na manalo, ginamit, inedit, ginamit ang mukha at picture ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Pero lagi po tandaan, hindi po yun ang line up ng mga Duterte. Hindi po yan ang line up. Kahit po hindi line up, basta alam natin nakatulong sa ating lipunan, boto natin. Ako po mamimili para sa inyo. Dahil sigurado ako na may gagawin tama kapag naupo sa lipunan. Kung masunod lang yun po yung gusto ko sana at pangarap ko na maging Vice President ng ating bansa. Ngayon po, isisigaw ko, iba-vlog ko kung sino po yung gusto kong maging Vice President ng ating bansang Pilipinas. Unahin ko po ang Presidente. Inday Sara Duterte, Presidente. Ping Lacson, Vice President. Busita, Colonel Busita, senador. Unang senador na gusto ko. Basti Duterte, pangalawang senador na gusto ko. Rodrigo Roa Duterte, pangatlong senador na gusto ko. Paulo Duterte, pang-apat na senador na gusto ko. Senator De La Rosa, pang-limang senator na gusto ko. Tolentino, pang-anim na senator na gusto ko. Bongo, pang-pitong senator na gustong gusto ko. Panilo, pang-walong senator na gusto ko.
Kiko Pimentel, pang siyam na senador na gusto ko. Kahit hindi lang up ni Tatay Digong yan. Gusto ko. Pang siyam yun. Bentol po. Kung lumaban lang, pang 10 senador na gusto ko. Yan na lang mo po, hindi ko tanda yung iba. Kung sino pa yung tatakbo. Subere. Pwede rin sana yan. Kailangan kasi sa mga senador, may mga panindigan. Kahit bayaran ka pa, o negosyo yung kapalit, o ano mang kapalit, wala ka dapat kapalit. Uy na! Okay guys, nandito ako sa ngayon papasok na ko yung parking, madilim na tayo kaya medyo hanggang dito lang muna yung vlog natin ha. Isusunod natin yung vlog natin sa sunod. Puputuloy muna natin mga ka-LDS, DDS supporters, legit supporters. Thank you sa inyo lahat mga banat bayan. Thank you.